Ang larangan ng pamamahayag sa Pilipinas ay hinubog ng ilang personalidad na nagbigay hugis sa paraan ng paghahatid ng balita at diskurso sa lipunan. Isa sa mga kinikilalang haligi ng broadcast journalism ay si Karen Davila, isang veteranong mamamahayag na nakilala sa kanyang matalas na pagtatanong, profesionalismo at kakayahang makipag-usap sa iba't ibang uri ng panauhin, mula sa mga politiko hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Sa paglipas ng mga dekada, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kredibilidad at matibay na presensya sa telebisyon. Hindi lamang siya isang tagapagbalita, isa rin siyang komentador, tagapanayam at tagapamagitan sa mahalagang usaping panlipunan. Si Karen Davila ay pinanganak bilang Christine Karen Davila noong 21 ng Nobyembre 1970 sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang may pagpapahalaga sa edukasyon at disiplina, bagay na makikita sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Siya ay nagtapos ng kursong Mass Communication sa University of the Philippines, Diliman, isang institusyong kilala sa paghuhubog ng mga mahuhusay na mamamahayag at leader ng bansa. Sa panahong iyon, nagsimula na niyang linangin ang kanyang interes sa media at komunikasyon. Sa usaping personal, si Karen Davila ay kinasal kay DJ Santa Ana, isang kilalang personalidad sa larangan ng negosyo. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 anak na lalaki, sina David at Lucas. Ang kanilang panganay na si David ay may autism at bukas na ibinahagi ni Karen ang kanilang karanasan bilang pamilya sa pagpapalaki ng isang batang may espesyal na pangangailangan. Dahil dito, naging aktibo siya sa advokasya para sa autism awareness at special education sa Pilipinas. Ang kanyang pagiging ina ay hindi naging hadlang sa kanyang karera. Sa halip, ito pa ang nagbigay sa kanya ng mas malalim na perspektiba sa mga isyung panlipunan, lalo na sa edukasyon at kalusugan. Sa ilang panayam, inilahad niya ang mga hamon at tagumpay ng pagiging isang working mother, lalo na sa isang industriyang nangangailangan ng oras at dedikasyon. Ang pagpasok ni Karen Davila sa mundo ng media ay hindi agad-agad naging madali o diretsyo. Bago siya naging isang kilalang anchor, nagsimula siya bilang production assistant at reporter. Isa sa kanyang unang naging trabaho ay sa GMA Network kung saan siya ay nagkaroon ng karanasan sa likod ng kamera. Kalaunan, lumipat siya sa ABS-CBN na naging pangunahing plataporma ng kanyang paglago bilang mamamahayag. Sa ABS-CBN, unti-unti siyang nakilala sa kanyang husay sa pag-uulat at pag-aanalisa. Naging bahagi siya ng mga programang pangbalita tulad ng TV Patrol at Pandila, kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa live reporting at anchoring. Isa sa mga turning point na kanyang karera ay ang pagiging host ng programang Head Start sa ANC, ang ABS-CBN News Channel, kung saan nakilala siya bilang isang matapang at matalinong interviewer. Sa Head Start, nakapanayam niya ang ilan sa mga pinakamahalagang personalidad sa politika, negosyo at kultura. Ang kanyang estilo ng pagtatanong, direkta ngunit may respeto ang naging dahilan kung bakit siya hinangaan ng marami. Hindi siya natatakot magtanong ng may hirap na tanong ngunit ginagawa niya ito sa parang nagbibigay daan sa mas malalim na diskurso. Bago tuluyang sumikat, si Karen Davila ay dumaan sa mga karanasang nagpatibay sa kanyang kakayahan bilang mamamahayag. Nagsimula siya sa mas mababang posisyon kung saan natutunan niya ang teknikal at praktikal na aspeto ng broadcasting. Ang kanyang karanasan bilang production assistant ay nagbigay ng kanyang malalim na pag-unawa sa proseso ng paggawa ng balita, mula sa pananaliksik hanggang sa pag-edit at paglalabas ng programa. May mga ulat na bago ang kanyang tuluyang pagpasok sa mainstream media, nakaranas din siya ng freelance work at iba pang proyekto na may kaugnayan sa komunikasyon. Ang mga karanasang ito ang nagsilbing pundasyon niya sa kanyang disiplina at dedikasyon sa trabaho. Maraming dahilan kung bakit tinangkilik si Karen Davila ng mga Pilipino. Ang kanyang kredibilidad bilang mamamahayag ay hindi basta-basta matatawaran. Sa loob ng maraming taon, napanatili niya ang reputasyon bilang isang profesional na hindi nagpapadala sa sensasyonalismo. Pangalawa, ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na audience. Isa rin sa mga dahilan ay ang kanyang pagiging relatable. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya itinago ang kanyang mga personal na hamon, lalo na bilang ina ng batang may autism. Ang pagiging bukas tungkol dito ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming magulang na may kaparehong sitwasyon. Bukod dito, may natural na karisma si Karen Davila sa harap ng kamera. Ang kanyang malinaw na pananalita, kumpiyansa at presensya ay nakakaengganyo sa manonood. Sa kabila ng kanyang pagiging profesional, hindi rin naiwasan ni Karen Davila ang ilang pagkakamali sa ere na kalaunan ay naging viral at kinaliwan ng publiko. Isa sa pinakatanyag na insidente nang banggitin niya ang kanyang sariling pangalan sa halip na ang field reporter na si Karen de Guzman. Sa halip na sabihin Karen de Guzman Reporting, nasabi niya ang Karen Davila Reporting, na agad na naging usap-usapan sa social media. Nagpapatrol, Karen Davila ay Karen de Guzman.
Ano pangalan mo? Mayroon ding iba pang mga maliit na bloopers tulad ng pagkalito sa script o pagkakamali sa pagbigkas ng ilang salita. Gayunpaman, ang mga ito ay bihirang mangyari at hindi nakakaapekto sa kabuuang kalidad ng kanyang trabaho. Hindi may kakailan ang mahabang pananatili ni Karen Davila sa larangan ng media ay nagbukas sa kanya ng iba't ibang uri ng kritisismo, kontrobersiya at pambabatikos. Ang pagiging isang prominenteng mamamahayag sa Pilipinas ay kaakibat ng mataas na antas ng pananagutan lalo na sa gitna ng pabago-bagong klima ng politika at impormasyon. Noong mga nakaraang taon, binatikos ni Sara Duterte ang ilang ulat ng media kaugnay ng kontrobersiya sa confidential funds na kanyang tanggapan at ng Department of Education. Sa gitna ng investigasyon ng Kongreso at mga aligasyon ng irregularidad, kabilang ang questionabling resibo at mga pangalang walang record sa civil registry, itinanggi ni Duterte ang maling paggamit ng pondo at ipinagtanggol ang kanyang posisyon. Sa ganitong konteksto, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Duterte at ng ilang mamamahayag kabilang si Karen Davila na kung saan may mga pahayag siyang tumutuligsa sa umunoy fake news o maling pag-uulat. Ang ganitong akusasyon ay karaniwang ginagamit ng mga opisyal upang questionin ang kredibilidad ng media, lalo na kung kritikal lamang ulat laban sa kanila. Dahil dito, nagiging mas sensitibong tungkulin ng mga mamamahayag tulad ni Karen Davila na maghatid ng tama at beripikadong impormasyon. Samantala, lumitaw rin sa mga talakayan ng pahayag ni Karen Davila na nakaranas umuno ng tangkang panunuhol sa kanyang karera. Ayon sa ilang ulat pahayag, inamin niya na may mga pagkakataong inalok siya ng suhol ngunit marin niya itong tanggihan at nanatili sa prinsipyo ng integridad sa pamamahayag. Hindi umano niya kaya at ng kanyang konsensya na dalhin ang ganitong klase ng kasalanan habang buhay at siya lamang umano ang mapapahiya kalaunan. Isa pang issue na umani ng pansin ay ang kanyang mga panayam na minsan ay itinuturing ng ilan bilang masyadong agresibo o bias depende sa pananaw ng manonood. Sa programang Head Start, kilala si Karen Davila sa pagtatanong ng direkta at may hirap na tanong. May ilang pagkakataon ng kanyang estilo ay binatikos ng ilang mga taga-suporta ng mga panauhin, lalo na kung ang interview ay mga politiko. Sa kabila nito, nanindigan si Karen Davila na ang kanyang layunin na makuhang mahalagang impormasyon mula sa kanyang mga panauhin at maiparating ito ng malinaw sa publiko. May isa pang insidente na naging usap-usapan sa social media kung saan siya ay pinuna dahil sa kanyang komento na may kaugnayan sa socio-economic status ng ilang Pilipino. Bagaman hindi ito isang malawakang skandalo, naging viral ito at nagdulot ng diskusyon tungkol sa sensitibidad ng mga pahayag ng mga public figure. Isa pang mahalagang issue na dapat banggitin ang epekto ng shutdown ng ABS-CBN noong 2020 sa kanyang karera. Bagaman hindi siya direktang sangkot sa kontrobersiya ng prangkisa, siya ay naging isa sa mga mukha ng network na naapektuhan ng desisyong ito. Ang pagkawala ng prangkisa ay nagdulot ng malaking pagbabago sa operasyon ng network at maraming empleyado ang nawala ng trabaho. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Karen Davila sa larangan ng media. Isa siya sa mga pangunahing anchor ng ABS-CBN News at patuloy na host ng Head Start sa ANC. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya kabilang ang mga pagsasana ng free-to-air broadcast ng ABS-CBN noong 2020, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng balita sa pamamagitan ng digital platforms at cable television. Bukod sa kanyang trabaho sa telebisyon, aktibo rin siya sa social media kung saan ibinabahagi niya mga balita, opinyon at personal na karanasan. Ginagamit niya ang mga platform na ito upang maabot ang mas malawak na audience lalo na ang kabataan. Patuloy din ang kanyang advokasya para sa autism awareness at edukasyon. Nakikipagtulungan siya sa iba't ibang organisasyon upang itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga batang may espesyal na pangailangan. Sa aspeto ng pamilya, nananatili siyang hands-on na ina sa kabila ng kanyang abalang schedule. Ang kanyang kakayahang balanse ng trabaho at personal na buhay ay isa sa mga dahilan kung bakit siya hinahangaan ng marami.